Yan, magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Kulik Soliman ang malupit sa katotohanan. Talagang bugok tong si Richard Gomez, Congressman Richard Gomez ng 4th District ng Leyte. Kasi po, ano ba ang issue nito ni Goma, no? Goma, ano ba ang issue mo? Nabuking itong si Richard Gomez dyan sa Leyte. Yung kanyang palpak, napakapalpak po na flood control project dyan. At siya ay pinuna o sinisita po ng mga local official po dyan sa isang bayan sa Leyte, sa Matagoob, Leyte, kung saan nandun yung palpak na flood control project na sinasabing project ni Richard Gomez, nasira po, wasak. Kagagawa pa lang po nun no? Kagagawa pa lang po nung flood control project na yon. At sinasabi ni Mayor Bernie Tacoy, si Matagoob Mayor Bernie Tacoy, na di naman daw sila tinutulungan ni Richard Gomez yung nakaraang bagyo. Dahil nawasak nga po yung project dyan, yung flood control project dyan, nawasak. Ngayon, siyempre, yung mayor nangihingi sana ng tulong kay Richard Gomez, ano? Mukhang para kay Richard Gomez, politika yun di ba? Pero hindi Maliwanag po dun sa picture, sa report, meron namang mga ebidensya. Una, palpak talaga yung flood control project. Pangalawa, project talaga ni Richard Gomez kasi may mga photo op siya dun Ito yung uri ng politiko, itong si Richard Gomez, na ipagyayabang ang mga project na nagagawa. Ipagyayabang yan para magpabango, magpasikat sa mga tao. Wala namang problema kung matino yung project kung maayos, di ba? At walang kurakutan. Pero pagka nabubuking, nalantad na palpak pala yan, nasira, di ba? Biglang biglang nagdadahilan, di ba? Nagagalit-galitan. Alam niyo yung politiko, kung hindi naman naguhugas kamay, di ba? Na pagkatapos ipagmalaki yung mga project, pag nagkapalpak-palpak at nagkakabuking-bukingan, nabubuking sila, kung hindi man naguhugas kamay, nagagalit-galitan sila, di ba? At ito ngang si Richard Gomez, isang bugok talaga, Richard, bugok ka. Bakit mo sinisisi sa mga media, sa mga journalist, yung reklamo sa'yo ng local government official mo dyan sa Leyte? Kumbaga, kinall out ka ni Mayor Tacoy, hindi dapat sinagot mo yung mayor tsaka yung mga tao doon. Bakit nga ba palpak yung flood control mo? Sagutin mo yan. Unang-una, official ka ng gobyerno. Pinapasahod ka ng taong bayan o yung budget mo galing sa pera ng bayan. At yung project na yan, pera ng bayan. Ikaw ay may obligasyon, bugo kang Richard Gomez ka, meron kang obligasyon na sagutin. Hindi lang yung mayor o yung mga vice mayor dyan o kung sinong politiko dyan sa Leyte. Obligado kang sumagot sa bayan, sa mga mamamayan na napeperwisyo dahil sa mga palpak na mga project. Hindi ka dapat nag-iinaso. Ang tawag dun sa ginawa ni Richard Gomez, nag-iinaso ka At alam niyo ang ginawa ng bugok na ito na si Richard Gomez, yung mga media po at mga journalist na kinokontak siya at hinihingan siya ng paliwanag o panig, gusto siyang interviewin. Siyempre, gusto ng mga media makuha yung panig niya, yung side niya. Kinontak po siya ng DCM, DCWB, DWIZ, mga One News, yung TV5, yung interview niya kay Cheryl Cosim. Pero si Richard Gomez mismo yung nag-post ng mga message po ng mga journalist tsaka media. Pinost po ni Richard Gomez, kundi ka ba ng bugok talaga? Ang nakalagay dun sa mga message ng media, hinihingi yung side niya, precisely. Para maging fair, maging parehas yung pagbabalita, kinukuha yung panig ni Richard Gomez. Abay, ito si Richard Gomez minasama yun. Yun daw ay tinatawag niyang media spin.
Kumbaga, para kay Richard Gomez, ano siya, pinopropaganda, sinisiraan, parang ganun ang tingin niya eh. Ang sabi nga ni Richard Gomez, media spin daw at ano daw, pinalalabas ni Richard Gomez na may pondo, bayad itong mga media na to, na gumagawa niya, binabayaran. Bugok. Bugok ka talaga, Richard Gomez. Ang liwanag ng message sa'yo, hinihingi ang panig mo. Doon sa reklamo, na sinasabi nila Matag-Ob Leyte Mayor Bernie Tacoy. Kumbaga ikaw, nare-reklamo ka ng mga opisyal mo diyan sa Leyte at may palpak na flood control project. Talagang nasira po yung flood control project eh. Yung pinaka-dike. Kitang-kita po nasira, natibag eh. So pinagpapaliwanag ka lang naman eh. Kinukuha yung side mo, ano bang paliwanag mo diyan? At ang kumukuha ng side mo, mga media, itinext ka, message ka sa messenger. Di ba? Wala kang masama doon. In fact, yun nga ang tamang gawain ng isang media, kunin ang panig eh. Ng isang nire-reklamo. Minasama mo at itong bugok na Richard Gomez na to, ipinost niya sa kanyang page, sa messenger. Pinost niya dun sa Facebook niya, sa wall niya. Yung mga pangalan ng journalist. O ngayon, mukhang irereklamo ka sa Ethics Committee ng House. Dahil sa kabugukan mo. Kumbaga, simple lang yan eh. Kung ayaw mong ikaw ay nababatikos, kung ayaw mo na ikaw ay nako-question, kung ayaw mo, Richard Gomez, na ikaw ay napupuna, hindi wag kang wag kang maging public official, wag kang tumakbo. Wag kang kumampanya. Lumayas ka sa politika. Huwag kang maging public official kung ayaw mong nababatikos ka. Hindi ito showbiz eh. Hindi ito showbiz. Kahit nga mga artista, nababash din yan eh. Lalo kayo, mga politiko kayo. Lalo na kung palpak ang mga nakikita ng tao sa inyo. Natural. Natural lamang yan, Richard Gomez. Saksak mo sa utak mo to. Nakita ng tao na nasisira, nawasak yung dike, yung flood control project mo na ginawa dyan sa Matag-Ob Leyte. Anong tingin mo sa mga tao? Hindi na lang magsasalita? Tatanggapin na lang? Ang tao magre-reklamo kasi pera ng bayan yan eh. Yan na nga nagiging issue dyan sa flood control project eh. Bilyon. Daan-daang milyon ang pera ng bayan na inilalaan dyan. Nakikita ng tao, may mga ghost project, kundi mang ghost project, substandard. Di ba? Sa mga iba't ibang project sa buong Pilipinas. At nakikita ng mga tao, yung mga anak ng mga kontraktor, anak ng mga politiko, na may kinalaman sa flood control project, walang habas magpakita ng kanilang kayamanan, luho, di ba? Nakikita ng tao sa social media. Ano sa tingin mo ngayon, Richard Gomez? Ikaw hindi ka kasali sa babatikusin? Sino ka namang hudas ka? Di ba? Sino ka namang hudas ka para hindi ka batikusin? Tapos, yung kapalpakan mo, Richard Gomez, isisisi mo sa media. O di ba, Ma'am Lolita Gomez nanonood. Salamat po, Ma'am Nancy Ong sa 100 stars. Maraming salamat. O sa mga nagsesend ng stars, Ma'am Nancy Ong. Isa Ramos Kiribuchi, malaking tulong po yung stars ninyo sa Bunyog ha. O watching from San Fernando, Pampanga, Ramon Maninang Bamba. Salamat ha. At salamat pala Jesse Garino ng General Trias Cavite. At happy birthday Sir Deng Nati ng General Trias Cavite. Birthday mo pala ngayon. Get well soon din po Sir Deng Nati ng Gen 3 Cavite. No? At Raul Silada ng GMA. Mga kabunyog natin sa Cavite na special mention natin dito. No? Babasa po tayo mga comment. Sabi ni Isa Ramos Kiribuchi, super yabang. Oo nga eh. Super hambog talaga. Alam mo, Richard Gomez, ikaw ay hindi artista. Hindi ka lang artista ngayon. Ikaw ay public official. At ang ginagastos mo sa opisina mo, ang pinapasahod sa'yo, sa mga staff mo, yung gasolina mo, yan ay pera ng taong bayan. Yung flood control project, pera yan ng bayan. Kaya kung ikaw ay nababatikos, ikaw ay napupuna, tanggapin mo yan at huwag kang nag-iinaso. Sagutin mo ang mga katanungan sa'yo dahil obligasyon mong sagutin yan. Bugok.
Bugo ka. Hindi ito showbiz lang. Ito'y pera ng taong bayan. Ito'y tungkol sa pananagutan, yung tinatawag na accountability. Yan ang problema. Tapos ngayon, sasabihin mo, media spin. Anong media spin doon? Kitang-kita ng tao, nawasak yung flood control project, yung dike. Kitang-kita anong sasabihin mo, sinisiraan ka? Sinisiraan ka ba? Kung matino yung flood control project mo, hindi wala sanang issue sa'yo. Kaya sagutin mo yung mayor mo, yung si Mayor Bernie Tacoy. Sagutin mo. Sagutin mo yung taong bayan ng Mataguob Leyte. Kasi ikaw ang congressman nila. Bugok, di ba? Kung ayaw mo maging congressman, umalis ka dyan, bugok ka, mag-resign ka, di ba? Magpaliwanag ka. Hindi ka naman kailangan na magmamakaawa sa iyo ang media o ang taong bayan para magpaliwanag ka. Mamamayan pa ba ang magmamakaawa sa iyo? Bugo ka. Lumayas ka diyan kung ayaw mong matanong ka. O di ba Scottish Sweat? Ayos daw, sabi ni Scottish Sweat. Manding Quintana, Kabunyog from Caloocan, Bagong Silang. Toots Giyab, Kulex Vlog ang malupit sa katotohanan. Salamat Toots Giyab Lagi nanonood, Kulex Vlog ang malupit sa katotohanan. Good morning po watching, sabi ni Devin Hubak. Lolita Romero, good morning sa inyo dyan from San Jose, California. Salamat po sa mga nagsisend ng stars. Kayo, anong masasabi nyo kay Richard Gomez? Sabi ni Ricky Naba, basahin ko yung ni Ricky Naba. Nako, kahit na yung kalsada madaling masira, paano ang liit ng bakal? Ang kapal nga ng semento, ang bakal ang liit naman. Kaya nga, di ba, ang daming naglilitawan ngayon? Paano po, alam na natin ito nabulgar na to. Paano, hindi magiging substandard ang project? Paano, halos 60% na nga lang, halos 60% napupunta po sa bulsa ng mga buhaya, pinaghahati-hatian ng opisyal ng gobyerno, ng congressman o ng governor, ng DPWH. Yung natitira sa contractor, kailangan niya pang tumubo. Di ko ang natirang pondo is 40% na lang kasi yung 60% nilamo na ng mga buhaya. Ginawa ng SOP. Pagkakasayin ngayon ng contractor, yung remaining na pondo na halimbawa 40%, di kung kalsada yan o dike yan, titipirin niya yung semento. Puro buhangin na lang. Ninipisan niya yung halo. Manipis na lang yung semento. Liliit ngayon yung bakal. Kasi kailangan niyang tumubo pa rin ang kontraktor Hindi naman pwedeng politiko lang at DPWH ang makikinabang. Siyempre yung kontraktor, nagne-negosyo yan. So mapipilitan siyang tipirin yung budget. At to the point nga, may nangyayari nga, dahil talagang halos wala namang matitira sa kontraktor, ghost project na lang. Totally, wala nang ginagawa. Yun ang pinakamasama na nangyayari. Talagang pare-pareho silang dapat na malintikan dyan. Contractor, yung politiko, yung DPWH, pati Commission on Audit. Kasi sa batas, COA, yung mga auditor ng COA, paano mo isi-certify dyan ng COA, ng auditor, na yan ay natapos na yung project na yan? Pipirma ng COA, tapos ghost project para o palpak pala. Paano nakakalusot yun? Ibig sabihin kasabwat. Kaya ito nga, yung flood control na yan, sindikato yan di ba Richard Gomez? Ikaw Richard Gomez, kasi may picture ka na pinagmamalaki mo yung flood control project mo, tapos ngayong pumalpak, sinisisi mo media. Ang tanong kay Richard Gomez, sino contractor mo dyan? Bakit ngayon yung media yung sasabi mo pera-pera? Ikaw, tanong ko sa'yo, sino contractor mo dyan Richard Gomez? Magkano? Nagkaroon ka ba ng SOP? Sige nga, sagutin mo nga yan. Bakit palpak? Bakit gumuho agad yung dike na yon? Kung maayos ang pagkakagawa nun, bakit natibag agad? Yan ang sagutin mo Richard Gomez, hindi yung nag-iinaso ka. Bakit? Di ba dapat imbestigahan yan? At yan lang ba mga flood control project? Baka naman marami pa. Walang personalan dito. Pinag-uusapan dito ay buhay ng tao, pera ng bayan. At kaya may mga flood control project, ililigtas sa kapahamakan ang mga tao. Isipin niyo yan, buhay ng tao yan Kabuhayan at buhay ng tao ang nakataya. Tapos gagaguhin nyo ang mga flood control na yan. Di ba?
Kaya sabi nga natin, dapat may makulong. Hindi lang kontraktor, hindi lang engineer, politiko. Kaya lang, siyempre, lahat ng politiko ngayon, lahat sila walang alam. Lahat sila tanga-tangahan, lahat sila hugas kamay. 'Di ba? Sasabihin ng mga politiko, sabi ni Joel Villanueva, wala akong kilala. O, 'di ba? Sila Chis Escudero, wala akong alam, sabi ni Chis Escudero. Sabi ni Bongo, wala akong alam, wala akong kinalaman. O, 'di ba? Lahat kayo walang alam. Mga hudas kayo. O, 'di ba? Kasama ka na Richard Gomez na bugok. O, Mamila Bianino nanonood, 'di ba? Mukhang guilty, sabi ni Toots Guillab. Simple lang naman, Toots Guillab. Kung hindi siya guilty, di sagutin niya yung media. Biro mo, kinukuha nga ang panig niya. Ang ganda ng pagkaka-message sa kanya. Pinost ni Richard Gomez Sir, Kong, pwede pong hingi namin ng panig nyo tungkol sa dito sa issue ni Mayor Bernie Tacoy ng Matag Oblate, di ba? Kinukuha yung side mo, Richard Gomez. And yet, nag-iinaso ka. Si Ninoy daw, kulong agad, sabi ni Manny Albiar. Ipiki o kami, wow, takbo ka sa 2028 kasi ikaw ang dapat mamuno. Ha? Anong ako tatakbo? Bago ako tumakbo, patakbuhin mo muna yung utak mo. Ipiki o kami. Bakit ako pinatatakbo mo? Hindi naman ako politiko. Ha? Ikaw patakbuhin mo yung utak mo kung sa tingin mo ay pabor ka sa mga kontraktor at mga opisyal ng gobyerno nagsasabuatan dyan sa flood control project, patakbuhin mo ang utak mo, ha? O kami. Joel is Lord, sabi ninyo, sabi ni Isa Ramos Kiribuchi, hayaan mo na si Joel Villanueva, booking na, booking na booking. Kaya, shoutout ko, mga member ng JIL, huwag kayong magagalit sa akin, ha? Hindi ko binabanatan ang religion nyo. Si Joel Villanueva ang binabanatan po namin, ha? Yung religion, nire-respeto natin yan. It's not about religion. It's about accountability of public official. Yun po, mga kababayan, mga kabunyog. Wala pa English tuloy si Kulex, di ba? Ricky Lontayaw, Prelilgilla, yan. Thumbs up, salamat. Rodelia Alpilor, totoo yun, sobra na talaga sila. Di ba? Dolan Serrana is watching from Naga City, Camarines Sur. At binabati ko Johnny Gading. Sir Johnny Gading, maraming salamat sa suporta sa Bunyog. Kagabi hindi ako nakapag-live, ngayon nakapag-live tayo. So, Amayra Abir Majid, Best Actor Richard Gomez, at pakikiramay sa inyo, ha? Kamunyog, Amayra Abir Majid, condolence sa inyo, sa yung sitwasyon ngayon, Mila Bianino, good morning, Sir Kulex, salamat po. Okay, so salamat sa lahat ng nag-send ng stars. Joel Isatanas, sabi ni Arnel Ong. Yan ang mga reaksyon ng mga netizen, sino ba naman ang hindi mapapamura? At si Richard Gomez ay kasama sa mga bugok talaga, Bugok si Richard Gomez. Dahil yung kanyang kapalpakan ay isinisisi niya sa mga media na hinihingi lang naman yung panig niya, di ba? Movie watching from Hong Kong. So hanggang dito na lang ang ating vlog. Maikli lang, Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa. Salamat sa mga nag-send ng stars, Ma'am Nancy Ong. Ma'am Nancy Ong, Easy Ramos Kiribuchi, salamat po sa stars. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban.